So binabati ko po ang lahat ng isang magandang mapagpalang umaga ng linggo. Good morning po. So gaya po ng narinig natin kanina, Disyembre na. So ilang araw na lang ay Pasko na. Para po sa buwan na ito, ang bagong tema ng ating mga sermon. So every new month, meron tayong bagong theme. So ang magiging tema naman po ng ating mga sermon ay tungkol sa blessings of Christmas. So di po ba sa Pasko maraming mga yan, di ba, na mga makikita natin. Mayroong mga angels, mayroong mga shepherds, mayroong mga wise men at iba't iba pa. So sa mga na iyon, mayroon po tayong makikita na mga blessing. So yun po yung ating pag-aaralan sa buong buwan na ito. Ano-ano ba ang mga kaakibat na pagpapala na ating natanggap dahil sa pagsilang ni Jesus, na makikita natin sa mga taong iyon. So basahin po natin ang salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 2 verses 8 to 14. Magsitayo po tayo dahil tayo po ay mga gumagalang sa salita ng Panginoon. Magbabasa po ako mula sa New International Version. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid ko. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Let us pray. Father, your word is glorious. It's full of hope. And Lord God, today we are blessed to be able to hear this once again, to be able to be in this place, O Lord God, kung saan ang iyong salita ay maipapangaral. And we ask, O Lord God, for the Holy Spirit na patuloy pong kumilos sa kalagitnaan namin at matanggap po namin ang iyong mensahe para sa amin ngayong umagang ito. Ito ang hiling sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. So marahil po ay nakaubot na sa inyong kaalaman ang balita tungkol sa pahayag ng DTI o Department of Trade and Industry. So ayon po sa ahensyang ito, base sa kanilang computation, sapat na raw yung 500 pesos para sa Noche Buena ng bawat pamilyang Pilipino. Good news, di ba? Sabi nila, kung magiging madiskarte lamang tayo sa pagbabudget, kasya na ang 500 pesos para i-celebrate ng isang pamilya ng 4 ang pagsalubong sa espesyal na araw ng Pasko. Sino ang family of 4 dito? This is a very good news sa inyo po. 500 lang, okay na, okay na. Sa halagang iyon, mayroon ka ng hamon, spaghetti, at macaroni salad. May dagdag pa na pandesal. So, bagamat ang intensyon, alam naman po natin na ang intensyon sana ng anunsyong iyon ay bigyan ng pag-asa ang mga Pilipino ngayong Kapaskuhan. Bakit para bang iba ang naging reaksyon ng maraming tao? Hindi po ba? Karamihan ay negatibo yung reaksyon nila. May nagsabi pa nga na tila insulto ito sa mga Pilipino. Lalo na't bahagi na ng ating kultura ang pagluluto at paghahanda para sa isang pinakahihintay at pinaghahandaan nating araw, ang Pasko. So, ang tanong po natin mga kapatid, ano po kaya ang nangyari? Sa palagay ninyo, ano kaya ang nangyari
Bakit ang mensahe ng ahensya ng gobyerno para sa pag-celebrate ng Noche Buena na may layunin sanang magbigay ng pag-asa at galak sa mga Pilipino ay naging negatibo pa ang dating sa karamihan? Gayong pinaninindigan nila, nakabase naman daw sa price guide ng ahensya ang announcement na iyon. Alam niyo po mga kapatid, ang message of hope ay hindi lamang basta mensahe na factual o naglalaman ng mga detalye. Dapat ito ay truthful din. Yun bang totoo, tumatagos sa puso at nakikita sa realidad ng buhay. Hindi lang iyon basta promising, kundi talagang nakapagbibigay ng inspirasyon sa puso ng mga nakakarinig. At hindi lang uplifting, kundi engaging din sa nais iparating ng mensahe. So ganyan mismo ang mensahe ng pag-asa na dala ng pagsilang ni Jesus. One of the blessings of Christmas is the message of hope that it brings. It is true, it is inspiring, it is engaging. At ngayong umagang ito, we will explore kung ano ba ang mensaheng iyon na mula sa Diyos. Mensaheng nagbibigay ng pag-asa para sa lahat ng tao. At magsisimula po tayo sa isang mensahe na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Isaiah. Buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah chapter 7, verses 1 to 14. Mag-walk through po tayo dito sa verses na ito. So basahin po muna natin ang verses 1 and 2. Ang sabi po dito, when Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. Now, the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind. Before we expound this text, magbigay muna po ako ng maikling background. So, nang matapos ang paghahari ni King Solomon, si King Solomon ang pumalit kay King David. So nung pumanaw si King Solomon, natapos ang kanyang paghahari, sumunod yung kanyang anak, nahati ang Israel sa dalawang kaharian. So nahati sa Northern Kingdom, tinatawag na Kingdom of Israel, na binubuo ng 10 tribo, di po ba 12 tribes ang Israel. So nahati iyon, 10 tribo doon sa Northern Kingdom of Israel. And then, yung isa naman ay Southern Kingdom of Judah, ang tawag naman, Kingdom of Judah, na binubuo naman ng 2 tribes, tribes of Judah and Benjamin. Now, focusing on sa Kingdom of Judah, ang panglabing isa sa mga naghari sa kahariang ito ay si King Jotham. Base sa biblical accounts, so as we read our Bible, mababasa po natin sa 2 Kings at 2 Chronicles, ang panahon ng kanyang paghahari ay maituturing na panahon ng malaking stability at prosperity para sa kaharian, sa Kingdom of Judah. At ang dahilan nito ay ang kanyang personal obedience at faithfulness sa Diyos. Most of the kings ng Southern Kingdom ay mga good kings. Pero meron ding nasasalit ng mga bad kings. Pero si King Jotham, isa siya sa mga good kings. Siya ay naging obedient at faithful sa kay Yahweh. Mga kapatid, tandaan po natin ito bilang reflection doon sa na-experience ni King Jotham. Ang ating pong Diyos ay Diyos na mapagpala, sapagkat siya ay Diyos na mapagmahal. Siya ay Diyos na makapangyarihan at nagmamay-ari ng lahat ng bagay, kaya anuman ang naisin niyang gawin, magagawa niya. At anumang naisin niyang ibigay, may kakayahan siya, may kapangyarihan siyang ipagkaloob iyon.
Kaya kung nais ng Diyos na pagpalain ang sinumang nananatiling tapat at patuloy na sumusunod sa Kanya, malaya niyang magagawa iyon. Walang magiging hadlang, gaya ng ginawa niyang pagpapala sa Juda sa panahon ni King Jotham. Ngunit, sa kasamaang palad, nang pumanaw si King Jotham sa edad na 41, ang humalili sa kanya ay ang kanyang anak na si Ahaz. Nabasa natin kanina, si King Ahaz. Pero, siya ay isang hari na hindi naging tapat sa Diyos at hindi naging masunurin sa kalooban ni Yahweh. So, dahil dito, nagsimula ang pag-decline ng stability ng Kingdom of Judah na kalaunan ay nauwi sa isang political disaster. At ang naging ugat niyon ay ang matinding kasalanan ni King Ahaz sa Diyos. Ang pagdadala ng kanyang kaharian at mga nasasakupan sa idolatry at pagre-rebelde sa nais ng Diyos. Kaya po, sa panahon ding iyon, nakatanggap ng matinding banta si King Ahaz mula sa isang powerful alliance na binubuo ni King Rezin ng bansang Aram o in development sa tawag sa kingdom na yon ay Kingdom of Syria na, at ni King Pekah ng Kingdom of Israel, yung Northern Kingdom. Mabasa natin dyan sa verse 1. So pinagsama ng dalawang hari ang kanilang puwersa upang salakayin ang Juda at palitan si Ahaz ng isang puppet king. May-imagine po natin kung gaano ka-unfair yung war na yon. Si King Rezin ay king ng bansang Syria, laking bansa. Then nag-usap sila ni King Pekah, yung Kingdom of Israel na mayroong 10 tribes. Yung 10 tribes, Kingdom of Israel, and then yung Syria, nag-joint force sila para atakihin itong kingdom na ito na may 2 tribes lang. So, sasalakayin nila ang Juda, tatanggalin nila yung king doon, at papalitan ng isang puppet king, ibig sabihin, king na sunod-sunuran sa 2 allied kingdom na yon. Sa verse 6, makikita po natin yung maitim nilang balak. Ano ang balak po nila? We will invade Judah. We will tear it apart and divide it among ourselves. Paghati-hatian natin yung nasasakupan nila. And make the son of Tabil king over it. Ito yung magiging puppet king nila. Pero sabi naman sa verse 2, ang initial na pag-atake ay hindi nagtagumpay upang lubusang makubkob at mapabagsak ang Juda. Pero dahil kahit hindi nagtagumpay na tuluyan silang mapasok, nagpanik na si King Ahaz dahil sa lumalaking puwersa ng kanyang kalaban na nagbabanta ng panganib sa kanya at sa kanyang kaharian. So imagine the kind of situation mayroon si Ahaz noon. Sabi sa verse 2, because of that situation, the hearts of Ahaz and his people were shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. Nakakita na ba kayo ng isang puno na sumasayaw sa ihip ng hangin? Sarap sa pakiramdam, di po ba? Sa mga malalapit sa bundok o sa palayan, pag humuni ang sarap sa pakiramdam at pandinig ang nagagawang tunog noon, hindi po ba? Parang umaawit yung mga dahon. Pag naririnig mo umiihip yung malumanay na hangin, umaawit ang mga dahon ng punong iyon, kasabay ng ihip na malumanay na paghangin. Sarap sa pakiramdam. At kung iyon ay mga puno, di lang isang puno, kung iyon ay mga puno pa sa kakahuyan, para ka nang nakakarinig ng choir. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing,
The flower starts their blooming. O, di ba? Pero syempre, mas magaganda po yung boses ng choir natin. Pero, paano kaya kung ang ihip ng hangin ay hindi na malumanay, kundi naging malalakas, matitindi, at bayolenteng sunod-sunod na paghampas sa mga dahon ng mga puno sa kakahuyan? Ang naririnig mo ay hindi na pag-awit, kundi pagdagungdong at makabasag eardrum na paghiyaw ng mga nag-uumpugang mga sanga na walang tigil na niyuyugyog ng malalakas na hangin. Mga tunog na nagbabanta ng matinding panganib sa sinumang malapit at nakaririnig ng tunog na iyon. At sa pagkakataong iyon, natagpuan mo ang iyong sarili sa gitna ng kakahuyan, sa gitna ng mga punong iyon na patuloy na hinahampas ng bayolenteng hangin. Ano ang mararamdaman mo, kapatid? At ano ang gagawin mo sa pagkakataon na iyon? Ganoon po natin maaaring maisalarawan ang naramdaman ni King Ahaz sa panahon na iyon, na isinalarawan sa talatang ito. The hearts of Ahaz and his people were shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. You know that they are in trouble, and you know what it feels to be in that kind of trouble. Hindi po ba, mga kapatid, karamihan sa mga tao, kung hindi man po lahat, kapag nasa bingit na ng panganib at moment of desperation, doon mas lumilitaw kung nasaan ba talaga ang kanilang pagtitiwala at pag-asa. Si King Ahaz, nang madiskubre niya ang planong paglusob sa kanyang kaharian ng dalawang makapangyarihang hari, ay tumakbo at humingi ng tulong. Hindi sa Diyos ng kanyang ancestor na si David, kundi sa King of Assyria. Nakalimutan niya, o posibleng hindi niya alam ang ipinangako ng Diyos kay Haring David at sa kanyang sambahayan noong naghahari pa si David. Ang message of hope ni Yahweh para kay David ay matatagpuan sa 2 Samuel 7:16. Ang sabi doon, your house, kausap ng Diyos si David, your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. That's a promise ni Yahweh kay David, that your kingdom and your house will remain safe and secured. Nangako si Yahweh na iingatan at poprotektahan ng Diyos ang angkan at kaharian ni David. At walang kaharian, zero, walang kaharian sa mundo ang makakalipol nito. Ngunit, sa kabila ng pangakong iyon, dahil sa atake ng nagsanib na puwersa ng dalawang kaharian, desperadong lumapit si King Ahaz kay King Tiglath-Pileser ng Assyria at sinabi niya ito, I am your servant. Come up and save me. I will serve you. Come up and save me. Matapos ang paglapit niya na iyon, tinipon ni Ahaz ang lahat ng makikita niyang mga mahalagang pilak at ginto sa templo ni Yahweh, na pagpapala ng Diyos sa time pa ni David. At ipinadala iyon sa hari ng Assyria bilang tribute, bilang kabayaran, kapalit ng proteksyong inaasahan niyang ibibigay ng Assyrian forces para sa kanya at sa Judah. All the things that I have, it's yours. Just please keep me safe. Yun ang sinasabi dito ni King Ahaz. Mga kapatid,
Saan ba natin inilalagay ang ating pag-asa at pagtitiwala? Kanino o saan ba tayo kumakapit at sumasandig kapag nasa gitna na tayo ng matinding problema, alalahanin o panganib? Kapag masalimuot na ang sitwasyon, nabibigatan na ang ating damdamin at tila nababalot na ng dilim ang ating buhay, saan ba tayo yumuyukod, dumudulog upang hanapin ang liwanag at ang kapanatagan ng ating kalooban? Para bigyan si King Ahaz ng assurance at hope, tinawag ni Yahweh si Isaiah. You can read it sa Isaiah chapter 6. Tinawag ni Yahweh si Isaiah upang maging kanyang propeta at isinugo sa hari upang ipahayag ang kanyang mensahe. Mayroong message ang God para kay Ahaz, ang kaapu-apu-apuhan ni David. Sa verses 3 to 7, mababasa natin, Then the Lord said to Isaiah, Go out, you and your son Shir-Hazub, to meet Ahaz. Meet him, and then say to him, Be careful, keep calm, and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram and of the son of Remaliah. Don't be afraid of it. Aram, Ephraim, and Remaliah's son have plotted your ruin, yes, saying, Let us invade Judah, let us tear it apart and divide it among selves. I know it. They are plotting your ruin. Yet, this is what the sovereign Lord says. Listen, it will not take place. It will not happen. Brethren, this should have been a sigh of relief for King Ahaz. Dapat ay napanatag na ang kalooban ng hari dahil sa mensaheng ito na ipinarinig sa kanya mula sa itinawag niyang propeta. Nagdeklara na mismo ang makapangyarihang Diyos, the sovereign Lord, He declared is, hindi matutupad ang pananakop sa inyo. Itaga mo sa bato, hindi iyon mangyayari. So keep calm. Don't be afraid. Do not lose heart. Do not lose hope. Mga kapatid, paano ba tayo dapat tumutugon sa kasiguraduhang nagmumula mismo sa Panginoong Diyos? Sa mga nabanggit na ito at sa atin sa mga nakasulat na ito na mga pangako ng Diyos, ano ba dapat ang ating tugon doon? Kapag ang iyong puso ay nagsisimula ng mapuno ng alalahanin, ngunit sa sandaling ding namang iyon ay pinaalalahanan ka ng Panginoon ng kanyang pangako, I will never leave you and I will never forsake you. I am with you even to the end of time. Handa ba tayong titigil muna sandali? Hihinga ng malalim. Papapayapain ang ating kalooban at sasabihin sa ating sarili, it's okay. It's fine with me. It is well with my soul because my family and I are secured in God's hands. He promised it. Out of His abundant grace and commitment to His promises, nagbigay ang Diyos ng pagkakataon upang mapatatag ang nanghihinang kalooban ni King Ahaz. God is still working for King Ahaz na hindi siya bibigay. So nanghihina ang kalooban ni King Ahaz dahil sa padabog na pagkatok ng panganib sa pintuan ng kanyang kaharian.
Pero, dahil ang grace ng God ay abundant at matibay ang commitment sa kanyang promises, sa verses 10-11, mababasa pa natin, again, the Lord spoke to Ahaz, ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. Go on, ask the Lord. So dito, the Lord is willing to give Ahaz a sign for his encouragement and strengthening of faith. Bibigyan siya ng Diyos ng something na mapangahawakan niya. Ngunit, sa kabila ng gracious offer na iyon ng Panginoong Diyos, nagmatigas pa rin si King Ahaz. Pinatigas pa rin niya ang kanyang puso. Sa kanyang insincere and fake humility, nireject niya ang offer na kabutihang loob ng Diyos. No, I will not ask. I will not dare to test the Lord. But that's a fake humility. Mas pinili ng hari ng Juda na magpaalipin sa hari ng Assyria kaysa magtiwala kay Yahweh para sa kanyang kaligtasan at sa proteksyon ng kanyang sambahayan at ng kanyang kaharian. A true example of foolishness of man. So, hindi napigilan ni Isaiah, ni-rebuke niya ang wicked king, perhaps para kahit man lang kaunti ay matauhan ang hari. Then, nevertheless, kahit sa rejection na yon, ipinahayag pa rin ni Isaiah ang mensahe ng pag-asa na nakapaloob sa isang sign. Ito sana ang mapangahawakan ni King Ahaz. Sa verse 14, ang sabi, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Mga kapatid, may mga salita po dito sa verse na ito na mahalagang ating mabigyang pansin dahil sa pagiging crucial na iyon. So hindi po natin dapat malampasan yon. Dahil yun po ay sign of hope na ibinigay ng Diyos. So yung tinutukoy ko po na salita ay yung salita dyan o yung praise na the Lord Himself. Mula sa pahayag na the Lord Himself will give you a sign. Napaka-crucial nito mga kapatid at hindi natin dapat malampasan dahil nagsasabi ito kahit si King Ahaz ang nagre-representa sa sambahayan ni David noong panahon na iyon, siya yung hari at nire-represent niya yung sambahayan ni David, ang sign of hope na ibinigay ng Diyos na ito ay hindi na para lamang sa kanya dahil sa kanyang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Because Ahaz rejected God, God is now giving the sign, the message of hope, unconditionally. Hindi na nakakonsentrate sa kanya at sa kanyang sambahayan lang. Na kahit tinanggahan ni Ahaz ang pagtitiwala sa Panginoon, hindi ikakansela ng Diyos ang kanyang plano na protektahan ang Davidic kingdom at lineage hanggang sa matupad ang kanyang pangako. Hanggang sa dumating ang isang haring magmumula sa lahi ni David na uupo sa trono at maghahari magpakailanman. At ang darating na haring iyon ay tangan-tangan ang titulong Emmanuel. We know the meaning. Na ibig sabihin ay God is with us. At sa pagdating ng haring ito, God's people can then be eternally secured. Mayroong time na secure sila, pero sa pagdating ng isang bad king, hindi na sila nawawala ng security na yon dahil sa kanilang kapabayaan. And then, muli ay tatawag sila sa Panginoon at poprotektahan sila ng Panginoon. Pero pag meron na namang disobedience, kakaroon na naman ng weakening ang kanilang kingdom. So, hindi po consistent ang security nila. Pero ang pangako ng Diyos, the Emmanuel, pagdating niya, you, my people,
will be eternally secured. Wala nang moment na hindi ka magiging secure. Brethren, this is God's wonderful message of hope that His prophets willingly and wholeheartedly delivered kahit na ang naging kapalit niyon ay ang kanilang dangal at buhay. Remember this, the message of hope that God gives is a message of inspiration, one that engages people to await its coming and to keep on believing and trusting. Sinasabi niyon sa atin na when God delivers His message of hope, He wants us to listen and to keep looking forward to it, to keep waiting. Do not stop waiting and do not stop hoping no matter what. Hindi tayo babaling ng pansin sa kaliwa o sa kanan o sa anumang bagay, kundi diretso lamang sa Kanyang ipinangako. Nakatutok lamang tayo sa ating Diyos na nangako at sa pangakong iyon na ibinigay niya sa atin. Sapagkat Siya na nangako ay tapat kailanman. Hindi po ibig sabihin na mayroon mang testing, may problems, may trouble, pinababayaan na tayo ng Panginoon. Whether it is out of mistakes or out of the things na sa around natin na hindi na natin control, tapat ang Panginoon sa Kanyang pangako na ang protection niya ay magiging nasa sa atin as long as this Emmanuel has already come sa atin. At pagkatapos ng pagbibigay ng sign of hope na iyon, galing kay Prophet Isaiah, from the Lord, lumipas ang maraming taon. Ang daming taon na lumipas from that day. Then, sa isang araw, sa katahimikan ng gabi, ito ang naganap sa Luke 2:8-12. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He's the Messiah, the Lord. And this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Tunay nga mga kapatid, tapat at totoo ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang mga pangako. Many years ago, nangako ang Diyos na darating ang araw na isisilang ng birhen ng isang sanggol na magiging hari at tagapagligtas ng Kanyang bayan. He will be the Emmanuel, the very message. He is that very message that God now lives among the people. Sa napakahabang panahon, the Jews had waited for it to happen. Pero ngayon, heto na. When the fullness of time had come, nangyari na ang pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan. An angel from the Lord appeared to a group of people and told them the good news that would cause great joy for all the people. At ano ang napakagandang balitang iyon na nagbibigay ng matinding kagalakan? Today, in the town of David, in the town of the king that I made a promise, a Savior has been born to you.
He is the Messiah. He is the Lord. Mga kapatid, ang tatlong titulong ito, Savior, Messiah, and Lord, ay nagre-reveal kung gaano karangal at kadakila ang sanggol na ipinanganak. At gaya ng pagbibigay ni Yahweh ng sign of hope noon, nagbibigay din siya ngayon ng panibagong sign of hope. This will be a sign to you. Panghawakan ninyo ito. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. At tulad din ng sign of hope noon, ang sign na ito ay siksik at puno ng mensahe ng pag-asa na kanilang ilulook forward din. Oo nga, at ang Mesiyas ay isang sanggol pa lamang, nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban, seemingly weak, seemingly small and fragile. Pero ang sanggol na iyon, siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, na maghahari ng buong kapangyarihan at magpakailanman. Kapatid, hindi ba nagagalak ang puso mo na nalalaman mong ang sanggol na ito ay lumaki at lumago sa karunungan? At ang kanyang pamumuhay ay naging kalugod-lugod sa mga tao at lalo na sa Diyos. Nagpapakitang karapat-dapat siyang sundan. At nang siya ay nasa hustong gulang na, sa loob ng 3 taon ay buong katapatan siyang naglingkod sa Diyos at nagministeryo sa mga tao. Madaling araw pa lang ay bumabangon na siya despite of the heavy ministry na ginawa niya sa maghapon. Pagod at pagalang katawan, pero pabangon siya sa madaling araw, pupunta sa tahimik na lugar upang makipag-usap, manalangin at mag-spend ng time sa Diyos na kanyang Ama. At nangaral din siya ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Tunay na inaruga ang mga nasa laylayan ng lipunan. Hindi lamang nagpagaling ng iba't ibang karamdaman ng katawan, kundi nagbigay din ng kapahingahan sa mga napapagal at nabibigatan ang kalooban. At sa takdang panahon, buong puso niyang inialay ang kanyang buhay upang pagbayaran ang mga kasalanang hindi naman niya ginawa, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, sila ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka ba nalulugod, kapatid ko, na nalalaman mo ang mensaheng ito ng pag-asa? Hindi ba tumitibay ang loob mo na alam mo na you know this message of hope? Noong araw na isinilang si Jesus, ang tagapagligtas, Mesiyas at Panginoon, iyon ang pinakamasayang araw sa kasaysayan ng sangkatauhan. Matapos ang pag-anunsyo ng anghel, nagkaroon ng dakilang pagpupuri sa kalupaan para sa matapat na Panginoon. The angels led the worship. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Remember this, my brethren. The message of hope which God has blessed us is more than just a story. It is good news of great joy that calls everyone. It calls you and me to believe in the one whom He has sent, for He is the fulfillment of God's promise. Siya si Jesus, ang ating Panginoon at Haring pinaglilingkuran, at ang tagapagligtas ng ating buhay, maging ng ating kinabukasan.
And so, this is the blessing of Christmas. It is God's wonderful message of hope. Papuri po sa Panginoon. God bless us all.